makikibalita muna tayo sa ating kasamahang si Mariz Umali na nasa Batasan Pambansa rin. Mariz, anong inaasahan natin, gaano katagal at ano daw ang maging laman ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong hapon? Yes, Pia. Less than an hour na lang, no, magsisimula na nga ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. At sa mga sandali pong ito ay talagang punong-puno na ng tao dito sa North Wing Lobby ng Batasan Pambansa dahil tuloy-tuloy yung dating ng mga bisita para sa SONA ng Pangulo. At makikita nyo rin po sa aking likuran, kung ikukumpara nung isang taon, pareho lang na walang red carpet, no, bilang bahagi ng nais ni Pangulong Bongbong Marcos na maging simple ang kanyang SONA. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, Pia, bilang tugon sa iyong katanungan, halos 1.5 oras ang magiging haba o magtatagal yung talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos. 1 hour and 20 minutes daw to be exact ang haba nito nung mag-practice siya kahapon. Pwede rin daw iksian pa, so mamaya malalaman natin yan. In the past years kasi, Pia, mahigit 1 oras lang din yung talumpati ng Pangulo. No? 1 hour and 14 minutes nung 2022, 1 hour and 11 minutes nung 2023, 1 hour and 22 minutes nung 2024, at 1 hour and 10 minutes nung 2025. So ganun lang yung average ng haba ng kanyang talumpati. Ayon kay Yusek Castro, medyo paus pa raw ang Pangulo kaka-rehearse, pero umaasa na mas magiging okay na siya mamaya. Kaugnay sa nilalaman naman ng kanyang SONA, kung may pasabog ba, wag daw pangunahan. Pero taon-taon naman daw may pasabog ang Pangulo, gaya noong 2024 kung saan inanunsyo niya ang Pogo ban. At noong 2025 ay pinaimbestigahan niya ang manumalyang flood control projects. Sa kanyang pahayag na mahiya naman kayo, sabi ni Yusek Castro, marami naman daw ang nahiya, pero marami pa raw ang hindi nahihiya, marami pa raw ang nagtatago. Pero asahan daw na may babanggitin ang Pangulo ukol dito. Umaasa naman ang mga akbayan party list representatives na sina Chel Jokno at Percy Sandanya na mas matapang at mas magiging decisive na pahayag at hakbang kontra korupsyon at mas malaking ginhawa sa mamamayan ang lalamanin ng SONA ni Pangulong Marcos. Binatikos ni Representative Sandanya ang anilay gobyernong sachet ng Administrasyong Marcos. Anya, paunti-unti o patingi-tingi ang mga solusyong ibinibigay sa malalaking suliranin ng bansa. Malalim at malaki raw ang mga problemang kinakaharap, pero ang tugon daw ng pamahalaan hindi anila sapat at hindi nagpapakita ng matibay na pagpapasya gaya ng issue ng korupsyon nga, lalo na itong flood control scandal. Nang hingi raw ang mamamayan ng pananagutan sa mga nasasangkot, pero ilan pa lang daw ang naaaresto at kaunti pa lamang ang nababawing pondo. Nanawagan siya na hindi lang dapat makulong ang mga sangkot, kundi mas mahalaga ring mabawi ang mga ninakaw na pondo at maglatag ng mga reforma sa sistema upang hindi na maulit ang korupsyon. Gate naman ni Representative Chel Jokno, Pia, hindi sapat na may makulong na big fish kung hindi naman nababago ang mga kalakarang nagbibigay daan sa korupsyon. Ayon naman kay Congressman Toby Chanco, base raw sa isang survey, mahigit 29% ng mga Pilipino ang umaasang matutugunan ng problema sa korupsyon. Nais daw malaman ng sambayanan kung nasaan na nga ba ang investigasyon kay dating House Speaker Martin Romualdez dahil central factor umano siya sa usaping ito, kaya dapat wala raw kikilingan ang investigasyon. Inaantabayanan pa natin, Pia, ang magiging tugon dito ni Representative Romualdez at ng Palasyo. Si Secretary Sonny Angara naman umaasang mababanggit ang tungkol sa mga hakbang para matugunan ang karahasan sa mga paaralan. Gayon din ang hakbang para ma-address ang mababang comprehension ng mga mag-aaral na Pinoy. At si dating Senador Manny Pacquiao naman umaasang mababanggit din ang mga programa sa sports, bagamat sabi niya suportado naman daw ng pamahalaan ang mga programa para sa mga atletang Pinoy. So yan muna ang latest na sitwasyon. Ngayon nakikita nyo sa aking likuran, nandito si Senator Joe Villanueva. Sunod-sunod yan, Pia, yung iba't ibang mga senador, mga kongresista, mga secretaries or cabinet secretaries at iba pang mga dignitaries na dumadaan dito sa aming likuran, papasok na dahil ilang sandali na lamang ay magsisimula na nga ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Pia? Maraming salamat, Mariz Umali. At balikan po natin si Professor Maria Ella Atienza ng UP Diliman Department of Political Science. Prof, balikan po natin yung ating diskusyon. Ito nga, gaya ng nabanggit natin, ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, second to the last. Gaano ba kahalaga ang second to the last State of the Nation address ng isang Pangulo? Kasi medyo patapos na, no, yung kanyang termino. Ano po ba yung mga
inaasahan or dapat asahan mula sa ganito? Oo, napakaimportante ngayon kasi dapat parang nandun na siya sa stage ng legacy making. Ibig sabihin, ano ba ang magiging tatak ng kanyang presidency at ng kanyang administrasyon? Kasi less than 2 years na lang ang natitira sa kanyang administrasyon. So dapat mailatan niya sa taong bayan ano pa ang mga balak niya at ano pa ang dapat niyang gawin. Of course, hindi lang siya ang administrasyon niya. At syempre, kinakailangan din dahil ang State of the Nation Address ay hindi lang diskusyon, ano pa ang problema at ano ang accomplishments ng administrasyon niya, kinakailangan din kung merong mga batas na kailangang ipasa ang two houses of Congress ay kailangang i-push na talaga ng Pangulo kung gusto niya talaga na may ma-associate sa kanya na mga batas na kumbaga yun yung tatatak sa kanyang administrasyon at matatandaan ng mga tao. Base sa mga napanood na nating SONA no, ni Pangulong Bongbong Marcos at sa naging trabaho ng kanyang administrasyon sa nakalipas na mga taon, Prof, sa tingin nyo, ano po ba yung pinatutunguhang legacy ni Pangulong Bongbong Marcos? Oo. Of course, nung una ay hindi natin inasahan pero kasi nga siyempre hindi natin maiiwasan na i-associate ang pamumuno ni Pangulong Marcos sa siyempre sa kanyang ama at siyempre sa kanyang naging sa tatay ng kanyang naging kapareha o katandem noong 2022 si President Duterte. Pero ang parang kung pagbabatayan natin ang kanyang mga SONA mula nung simula ay nakapatungkol sa mga issue ng pagkakaisa at pag-unlad ng bansa at nakapaloob din dito yung in recent years lalong-lalo na last year yung issue ng accountability. Ngayon ang challenge sa kanya ay ito ba ay parang sinasabi lang niya para siyempre pampataas ng points, pogi points pero dahil nga sabi ni Miss Claire Castro, ang kanyang spokesperson ay hindi naman concerned na sa popularity ang Pangulo kasi hindi na naman siya tatakbo sa 2028 elections, bawal sa konstitusyon. So, ang issue ay yung ano talaga ang magagawa niya sa issue ng accountability. Ang inaasahan o sana mangyari, sabi ng mga tao, ang challenge talaga sa kanya ay yung kanyang mga kamag-anak, kaalyado, ay kung sila man ay may enough na evidence na guilty sila, kasangkot sila sa flood control programs o kaya sa iba pang corruption issues, ay dapat ay makulong sila. Mhm. Prof, well, speaking of yung pagbibida na nga na yung mga legasiya ni Pangulong Bongbong Marcos, isa kasi sa mga binabanggit niya, ang ibinibida niya ay isa na raw tayong upper middle income country, ang Pilipinas. Pero yung mga eksperto po sinasabi malayo pa kasi yung agwat ng mayaman at may hirap. Para po sa inyo, ano po ba yung dapat gawin ng gobyerno para lumiit yung agwat na ito? At talaga bang masasabi natin na isa na tayong upper middle income country? Oo. Actually, nung panahon pa ni President Pinoy, sinasabi na tayo'y middle income na. Ngayon, upper middle income. So parang mas umangat. Pero mula noon hanggang ngayon, lagi pa rin nating nakikita yung sinasabi nga ng marami, inequality.